Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw sa lahat ng mga taga-Japan dahil ngayon, mga kababayan, ay makakapanayam natin ang controversial, di ba? Ang viral na mga kababayan natin sa OFW kung saan nakita ninyo na accidentally muntik na matuslok o matusok itong si Romualdez. Okay? So, minabuti ko, mga palangga, na imbitahin sa ating channel para maramdaman natin at marinig natin sa ating mga palanggang OFW sa Japan kung ano ba talaga ang kwento sa likod ng camera o ano yung kwento, saan ba sila humugot nung statement ni Ate Riza na kung saan binanggit niya doon sa viral video na kay Romualdez na thank you for supporting Inday Sara. And thank you din sa pang-aapik kay Ka Eric. Sobrang ano yan, talagang sobrang viral. At ang pagtusok dun sa ilong. Pagkatusok hindi yun sadya. So definitely it's not intentional. So nakakatawa lang talaga. So inimbita ko po silang dalawa dahil dito malalaman natin ang kwento at kung paano rin nila o kailan nila naramdaman na sila ay nabudol. Okay, sabay-sabay na natin. So unahin muna pala natin si Kuya Berwin D. Kuya Berwin, ayan, welcome to my channel. Hello, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa lahat ng mga nanonood kay Maharlika, ang Boljakera. Thank you. Ayan, so pasukin na rin natin si Ate Riza. Ate Riza ng Japan, siya po yung nagsabi ng kay Romualdez, okay, kay Tambaloslos na thank you for supporting Inday Sara. And salamat din sa pang-aapi mo kay Ka Eric. You know? Bad po yun. Di ba? Tama ba ako, Ate Riza? Sabi ko, mali po yun. Kasi sumagot mali po yun. Pagkasabi ko ng salamat sa pang-aapi mo kay Ka Eric, nag-thumbs up kasi siya, syempre. Sabi niya, syempre, isend ko sa iyo later yung isang video na nakahawak ang kamay ko sa kanya. Okay. Na sabi ko, mali po yun. Ate Riza, sa mga hindi alam yung video, ito muna, may short video na sila si Kuya Berwin sa akin. Ito po yun. Ay, naka-green screen pala tayo. So, ayan. Sorry. Yan. So, ay, teka lang. Dali lang Ayun. Ito yung flag. Ayan yung flag. Okay, kaya hindi makakatusok dahil hindi po pointed object yan. My God, grabe. You know what? Kuya Berwin at Ate Riza, marami po talagang natuwa sa inyo dahil lang sinasabi ng karamihan na may mga taong katulad ninyo na matapang na ipinahayag yung saloobin ninyo sa pang-aapi nga kay Ka Eric o yung mga injustice na nangyayari sa bayan natin. Pero bago natin pag-usapan yan, kumusta na po kayo dyan sa Japan? Saan ba ito nanggagaling itong laban ninyo, itong tapang ninyo? Ano ba kayo? May mga grupo ba kayo? Or paano kayo nag-start dito sa political arena at very active po kayo dyan sa Japan? Kuya Berwin. Actually, muling napukaw ang aking damdamin at pag-ibig sa bayan dahil kay Tatay Digong. Wow. Matagal ko nang give up ang pagsali-sali sana sa politika. But from the time na tumakbo si Tatay Digong dahil dyan sa kay Ate Riza, sabi ko, obserbahan ko kung talagang he would do something for the OFW and for the country. At din nakita naman natin yung unang problema natin sa Pilipinas noong 2016. Before 2016 ay ang tanimbala. Yes. Na wala pang isang buwan na wala ang tanimbala. True. Sinabi ni Pangulong Duterte. Yeah, tama po 'yun. Isa 'yun sa mga talagang ginawa niya. In 2017, nung hindi kami makapasok sa embahada, nagsisigaw lang ako. Di bago yung namin, pinalitan yung DFA namin. At saka pinadala agad yung DFA doon.
So may problema kayo. Parang naalala ko yung may mga issue dyan na, Oo, you know, dahil rally talaga kami. Okay. Totoo na buhay. Yun ang pinanguhugutan namin. We are an advocate for change. For change. Yes. Oo. Ate Riza, ikaw naman po, ano ang pinanggagalingan nitong iyong laban para sa amin, sa atin lahat? Dahil nakikita ko yung ano ninyo, yung inyong doon sa moment na yon na talagang active kayo at updated kayo sa ating bayan at nakatuto kayo. Saan po ito nanggagaling or kailan ba kayo nag-start na maging aktibo sa usaping politika? Ako kasi OFW bago ako nag-asawa ng Hapon. 36 years ako sa Japan. OFW, wala akong pakialam, maganda ang buhay ko eh. Opo. Noong 2015, taga Davao kasi ako, kaya alam ko ang kagandahan pangyayari. Na-experience ko rin yung panahon ng NPA, maraming pinapatay araw-araw. Opo. Hanggang sa naging mayor namin si Digong, na gumanda ang buhay namin sa Davao. May karanasan din kami, kapatid ko, tungkol sa NPA. Kaya against talaga ako sa NPA. Tapos, 2015, nabalitaan ko nung umuwi ako na tatakbo daw si Digong, ganyan-ganon. Bigla akong naging excited na wala naman talaga akong interest o pake sa politika dahil naganda na nga ang buhay namin. Ako, nag-asawa na Hapon, maayos na. Opo. Noong 2015, napukaw ako na kailangan suportahan ko si Duterte maging presidente ng Pilipinas. Baka yung nagawa niya sa Davao, magawa din niya sa buong Pilipinas. Ang problema, mag-isa lang ako dahil wala akong kakilala dito sa Japan na noong 2015 na kilala ang mayor ng Davao na susuporta, ganon. Grabe ang experience ko, mag-isa akong nangampanya sa Tokyo para akong tanga, ang daming bumasto sa akin. Ang kasama ko, ang anak ko, taga-picture sa akin, taga-video. Palagi ako nasabihan yung kandidato mo, mamamatay tao, ganon. Pero ganon pa man, mag-isa ako. Tuloy pa rin. Oo. Grabe ang nakaranasan ko hanggang sa papunta ng Japan si Duterte, hindi ko alam kung saan siya sasalubungin. Nabasa ko lang sa Facebook na pumunta kayo rito sa Roppongi, magsama-sama ang mga hindi na imbita, dito tayo mag-i-start. Basta pumunta din ako, nakita ko maraming Pilipino na wala din silang idea kung saan. Basta pumunta, sama-sama, nagkaroon na ako ng kakilala, yung nakasakay. Tapos nakita namin doon, nagsama-sama ang mga tao na hindi na imbita kung saan si Duterte ipapakita. Basta nagpunta lang kami doon, nagkaroon na ng sumunod na ako sa grupo ng kung saan papunta sa hotel. Hindi din kami pinapasok dahil hindi kami imbitado, nasa labas kami. Okay. So, pero Kuya Berwin at Ate Riza, suportado nyo rin si Bongbong Marcos, di ba? Kasi tingnan mo, nakasuot ka pa ng BBM, Kuya Berwin. So, ako ang totoong loyalista dito sa Japan, walang iba. Sabihin ko sa inyo. Lahat ng hindi napupunta ng mga loyalista, loyalista nga inapupuntahan ko because I support the Marcos. So ibig sabihin, nung 2016, ay sinuportahan mo na si Marcos. Vice President is Marcos. Okay. Yeah. Okay. Sorry kay Sen Cayetano. Pero alam niya yan na hindi naman talaga siya ang binoto ko. Even Ate Risa knows na kahit ang presidente ko si Defensor at saka si Bongbong ang vice ko noong 2016. Di ba? So, Ate Risa, ikaw sino ba sinuportahan mo noong 2016? Si Digong at sinong vice mo? Si Digong Cayetano yan Digong Cayetano. Okay, wala. Cayetano. Alam mo, BBM talaga ako noon. Okay. Talaga ako noon kasi ang tatay ko, Ferdinand yun loyalist kay Ferdinand. Ferdinand ang pangalan, okay. Hindi, Ferdinand Marcos. Akala ko Ferdinand din. Okay. Ferdinand Marcos ngayon, nung tumakbo na napili, kasi kung anong pinili ni Duterte ni Digong, doon ako. Kaya ngayon, itong nangyari, pinili ni Inday Sara si BBM, kaya doon ako. Nag-BBM ka din. Langit ang pagsisi ko. Yeah, ang sa atin lang naman kasi, actually kahit iba-iba man ang sinusuportahan natin, pero pareho naman tayo lahat ng intensyon.
para sa pagbabago ng Pilipinas. Tama? It just so happened na yung mga sinusuportahan natin ay ayaw pala sa pagbabago. So bibilisan ko na po. Since pare-pareho tayo. Idagdag ko lang, Maharlika. Okay. Before the election, actually ng 2016, dati na talaga akong nagsusupport sa BBM, no? Nag-organize talaga kayo? Nag-organize ako ng senator pa siya. Okay. Lahat ng mga tinakbuhan niya, sinuportahan ko yan. Talaga solid ka. 2016, kahit hindi ako Duterte, sabi ko, kahit sinong manalo, susuportahan ko kung magbabago ang ating bayan. Yes. So, nakita ko na akala ko talagang dinaya si BBM eh. Pinaglaban namin yan eh. Pinaglaban natin. Pinaglaban namin si BBM 2016 up to the electoral protest. Ang dami naming rally dito sa Tokyo. Hindi niya naramdaman 'yon. Kami ang lahat ng rally namin in support for Tatay Digong, in support for the government, is in support for him. Dahil pinaglalaban namin yung pagkadaya daw sa kanya. Sa kanya. Pagkadaya, medyo nagdududa ako ngayon. Oo, dahil nga. But anyway po, dadako tayo mamaya. So, mga palangga, so ito si Ate Risa at saka si Kuya Berwin, talagang nag-organize sila ng BBM. Parang ako din po dito sa Los Angeles, ganun din yung ginawa ko. Kasi nga, akala natin yung Marcos na sinuportahan natin ay para sa pagbangon. So eto na. Kailan nyo naramdaman na nabudol kayo? Kasi, ikaw muna, Ate Risa. Kailan mo naramdaman na nabudol ka? Last year pa yun. Kasi parang yung nasanay kasi ako nung 6 years ni Duterte ba na pag may kunting problema, nandyan ka agad siya. Nagpapatig nandyan siya. Yung buhay na buhay problema ng mga OFW sa Japan, 'di ba? Ito yung sinasabi natin, nakakalapit kayo sa government, pag may mga. At saka ako kasi sa bilang OFW, maraming beses akong nanakawan ng bagahe kasi galing Manila, pa Davao pa ako. Nananakawan ko diyan sa Ninoy. Manila. Oo, sa Manila. Tamang-tama, nagkita kami ni Digong noon. Nung araw ng May 9 ng eleksyon, nasabi ko, Mayor, nanakawan na naman ako. OFW ako, nanakawan na naman ako, ganyan, sinumbong ko. Tinawag niya kaagad yung si Bungo at saka yung mga abogado. Kinuhanan ako ng statement lahat na asikasuhin. Kaya nung binago niya yung airport, ramdam ko na get niya talaga yung hinaing ng OFW. Yung kahit kay Inday Sara nung araw na yun May 9, 2 beses si Inday Sara nakita ko sa umaga. Sa hapon nakita ko si Digong. Nasabi ko yung problema sa airport na nanakawan nga din ako nung pag-uwi ko na yon nung May 9 na election 2016. Nanakawan din ako nung bagahe ko. Kaya yung ginawa ni Duterte na ganon, nag-expect din ako na maganda ang magiging ni BBM dahil pinili siya ni Inday Sara na bilang di ba partner o silang dalawang team. Yeah. Pero ramdam ko kasi yung tayo na dito sa ibang bansa, 'di ba? Maganda naman ang buhay natin, pero yung balita, yung diyan nakita natin sa social media, maraming problema ang mga OFW. Siyempre ako bilang former OFW. Ramdam mo yung sentimento, 'di ba? Yung tao, yung sakit, yung sakripisyo na nangyayari sa kanila. Yes, yan ang gusto ko talagang gusto kong maiyak sa samaan ng loob talaga. Ako hindi naman ako problematic sa pamilya dito sa buhay sa Japan. Ang masyado lang kasi akong concern sa mga nandito sa labas na mga OFW. Totoo 'yon. Kasi 'di ba tayo na mga dumanas ng OFW hanggang sa maganda ng buhay, nakapag-asawa na, stable na, residence na. Concern talaga ako sa mga pangyayari. Kaya ang nakakasama ng loob kaya ng madaling salita, yung gustong sabihin ni Ate Risa, yung dating presidente na nararamdaman natin for 6 years from 2017 to 2022, yun ay presidente ngayon na meron tayo na hindi natin maramdaman. Init ng pagsuporta, pagtanaw,
o kaya pag-recognize sa mga sa mga mamamayang Pilipino kahit lalo na sa OFW. Opo. Si Digong dati, si PRRD kasi ramdam kahit yung mga military na nasusugatan, nandun talaga siya sa ospital. Yung OFW na nananakawan, nandun siya. At siya mismo nagbibigay ng statement na kahit na magmura kayo, mag-hysteric kayo na umabot sa akin yung pangyayari. Totoo. Para sa kanya, yung batikusin mo yung gobyerno, ay tama yon dahil mamamayan ka, ikaw yung pumili sa kanya. Tama. Sa ngayon iba. Pag binatikos mo, yung mag-ano ka ng flag, yung mag-ano ka ng PBBM, ginawa pang protesta daw. 'Di ba? Protesta at saka nananakit, pambabastos daw. Isa ang kalulugar ng suporta mo sa inang bayan. True. Kaya nga Ayun yung kaibahan. So, kayo, naramdaman nyo talaga yung pagkakaiba. Although, syempre, iba-iba naman silang persona, but kahit man magkaiba ng persona yan, ang intensyon niya ng mga dapat na leader, which is hindi naman leader si Marcos, para sa kapakanan ng Pilipino. So, the same thing nang naramdaman ko kasi ako, nakita nyo naman po siguro, nakakanood kayo ng mga video nyo, nakakachika-chika ko pa talaga sila, itong lalo na yung First Lady. So, last year, ako naramdaman ko talagang nabudol ako. So, kayo ba, ano ang nakikita ninyo dyan sa Japan? Ano yung sentimiento ng ating mga kababayan? Ako muna. Apo, oo. Kuya, okay. So, bali nung naipanalo natin ang BBM Sara. Siyempre, ganun nga, may expectation. Ang expectation una talaga niyan, huhugutin nila yung pinanggalingan, yung naunang nagsilbi sa bayan, di ba? Yes. So ako, bilang leader ng grupo, ako yata yung last. Do ramdam ko yung nararamdaman nila na may problema. Wala pang 1 year, may problema dito sa liderato ng gobyerno natin, dito sa niluklok natin. Bakit ganito? Bakit walang imik? Madalas na nawawala, pero pagka mga international travel, nandun. Nandiyan agad. Oo, whole year round. So I heard it, nasabi ko naman, narinig ko naman. Okay lang ba yung sound ko? Yes, okay naman sa akin dito. So nung yung mga kagroup ko, ayan si Ate Risa, siya kasi ang pumalit sa aking presidente ng group namin. Sabi, Perwin, kung hindi lang dahil sa'yo, talagang ayoko nang mag-BBM. Sabi ko, tika muna, wala. Nakita ba nating nanira si Inday Sara kay BBM? Wala naman. Kaya sabi ko, support mo natin, may 5 years pa. Sabi ko baka kahit si Inday Sara, iniisip niya, may 5 years pa. Pero at the back of my head, I am asking. Sabi ko, itong si Maharlika, mas vocal itong naninindigan para kay BBM, para sa mga Marcos dati. Diba? Itong si PRRD mismo, siya ang nagpalitin kay Marcos Sr. Yes. Doon may mga nasabi siya na wag iboto, pero nung nanalo na, dahil yung pinili ni Inday Sara, sabi niya, iba lang yung taktika niya, suportahan niyo. True. So, ganun ang pananaw ko. Sabi ko, meron pong chance. But then, yung nung February, napansin ko na nung February nung pagpunta dito, sa lahat last year po. Last year. Sa lahat ng ayaw ko, yung talagang plastic sa pagsisilbi sa bayan. Naramdaman niyo po ba yung naramdaman ko? Na very... Hindi siya, sa totoo lang of course, iba naman siguro yung style niya kay PRRD. Pero, mano ba yung tingnan mo sa mata, OFW? Totoo. Walang ibang nakapasok sa lugar na yan dahil napaka-exclusive. Pero itong mga OFW na nakapasok para i-welcome siya, hindi naman siya binastos Winelcome siya namin last year. So, inano namin na ang ganda ng suporta namin sa iyo, sana maging successful ka. We hope that you succeed on this task. Yeah.
hindi siya makatingin sa amin. Kahit pumirma ng ano namin, placard namin, pumirma man lang sana siya. Hindi nga eh. Oo. Kasi, Kuya, Teresa, yun yung nakita ko. Actually, sinabi ko sa vlog ko yan. Na nung nagkamay, yun doon tayo kay BBM nung kinamayan mo siya, na sabihin mo, ano exact word mo? Ang exact word ko doon, welcome, PBBM. Okay. Yeah. Welcome to Japan, PBBM. Masada, Marcos, Sara, Duterte Alliance supporters po dito sa Japan. We love you. Dinig na dinig yun. We love you, Mr. President. I hope that you succeed in your being a leader. Yeah. Then, hawak-hawak ko pa siya. I am looking at his face, his eyes. Hindi siya talaga nakatingin sa akin. Iwan ko parang, before nga nung kung mapapansin mo yung video, humahalakak siyang mag-isa. Wala siyang pasok. Oo. Minsan nag-iisip na ako doon sa sinasabi mo, pero I don't like to assume, no? Pero yun yung sa video, makikita niyo sa video, papasok ko lang siya bago siya na-capture, then kinamayan ko siya, may humahalakak doon, siya yun. Hindi, tsaka halakak niya. Wherein yung lugar na yon bawal maghalakhak, maging sino ka man dahil exclusive place yun. So, kaya nga nakita namin doon sa video na yon, nung kinamayan mo siya. Mabilis lang. Tapos, umiwas siya. Kaya ako kasi bilang kilala ko kilala ko, nakasama ko sila. Di ba? Nakasama ko sila ng ilang beses sa pagkakataon. Ramdam ko kung anong ibig sabihin nun. Talagang wala talagang connection sa tao. Tama? Teresa, yun yung din nararamdaman mo? Kasi kinamayan mo din siya eh. Yes, walang sincerity, hindi tumitingin sa mata ng matagal. Umiiwas. Actually ako, Maharlika, siguro ko 3 tao tayong nag-uusap dito. Then most probably we have 12 kinds of different traits, no, sa bawat isa sa atin. Yes. So, para siguro sa inyo talaga maramdaman nyo na parang siya or wala siyang paki sa mga kagaya nating ako, I'm still giving him a chance. Siguro ko talagang lumaki lang siya elitist na, but I hate people who are elite. Lalong-lalo na kung dapat nagsisilbi ka sa inang bayan at sa mamayang Pilipino. Kailangan ibaba mo yung sarili mo sa mga Pilipino. Ikaw yung ikaw dapat yung mag-adjust. Magparamdam. Naramdam mo yung mga tao, hindi yung tao ang mag-a-adjust sa'yo. Dahil hindi ka pwedeng tapatan ng mga kagaya nating ordinaryo dahil ang taas mo di ba, as a leader. Ibaba mo siya. As a leader. Ikaw yung dapat bumaba. Pero yun ang nakita kong hindi niya kaya. So, yung nasaan yung camera? Parang si Martin ba? Nasaan yung camera? Nasaan yung camera? Nung sinabi mo doon, Kuya, sinabi mo, di ba? Pag ganun ko ng ng flag, natamaan siya dito. Pero ito yung flag na dala ko, hindi wala. Bilog naman, Actually, yung mga tao, syempre may mga tutuwa, may nagalit na mga supporters niya, but kitang-kita naman sa buong mundo na it's not intentional. After ba nito, Kuya, Berwin, may mga nag-threats sa'yo? Kasi may mga nabasa ako na parang gusto kang gipitin. Parang nananawagan pa sa DFA. Parang inuutusan pa tong gobyerno na you have to do something para gipitin kayo. Imagine nyo, you're there. You were there para to support. Tapos maraming mga supporter nitong gobyernong ito na gusto kayong parang parusahan. Ano bang kasalanan nyo doon? Pinapahanap nga daw ako dahil para daw it is either kung empleyado daw ako ng embassy, dapat iparecall ako. Kaso hindi naman ako tatanggapin sa embassy. Kaya kung ordinaryo akong nagtatrabaho daw dito, OFW, dapat daw iban ako. Nawawalan sila ng tanging nag-iisa, 2 na nagwe-welcome kay BBM pag pumupunta dito. Pagka ako mismo iban nila, sinong nakakahiya? So very communist style, komunista style. Kaya nga tayo galit na galit sa mga makakaliwang grupo Kasi gusto tayong i-cancel. Gusto yung mga ganyang style ba na nag-express ka lang ng inyong freedom. Di ba? Freedom of the press,
freedom to support. Actually, you're supporting BBM during that meeting, di ba? That event. So, Yes. wala kang ipinakitang violence or, pagmamahal. It just so happened na supporter ka ni Inday Sara, kaya in-express mo lang. Dahil anyway, unity team daw eh. Di ba? Yes. Actually, ang demokrasyang paniniwala, dapat mayroong dissent, may dissenter. So, ibig sabihin, kung may ayaw, okay lang yan. Yes. Hindi naman masama yung may umaayaw sa'yo eh. Hindi naman masama yung may against sa'yo. Kaya lang, dapat pakinggan mo. Then bigyan mo ng solusyon. Kagaya nito ngayon. Kaso hindi nga umaayaw. Sila yung umaayaw sa suporta mismong ginawa namin at ginawa pa ng istorya. At ito yung ito yung sasabihin ko sa mga kaluyalista ko dati. Opo. Baka hindi na ako loyalista sa ngayon para sa kanila. Oo. Okay? Para sa mga loyalista, una kasing lumabas yung video sa mapang-asar. Mapang-asar, inasar lang sila, biglang nag-react. Bigla akong minura. Grabe ang mura sa akin. May mga ganito, papatayin kita, mga ganyan. As in, grabe talaga. Pero naku naman, galing ako dyan. Sanay ako dyan. Hindi ako natatakot. Sabi ko, kung ipatawag ako, ipatawag. Ipakita ko sagutin natin. Paano nangyari yung mga ganon na wala namang intent, ill intent. Yes. I would do that in front of the PSG. How would I do that on the side of the Philippine Embassy personnel? Then hindi naman ako basta balahura na kung sino lang taong pumasok doon. 'Di ba? Dala ko nga, welcome to Japan PBBM. Yes to NTF-ELCAC. Then binalikan ko, please support BP Inday Sara. Ayan, ni Ate Risa yung yung kasi ako ang idea yan ni Ate Risa. So idea mo yon, Ate Risa. May Okay. So, kasi syempre, alam ko naman kapag mga ganung klaseng pagkakataon o event, wala naman talagang time yung presidente na magchika-chika sa bawat tao. So, tama ba yung assessment ko na yun yung way ninyo na ma-express ninyo yung support nyo sa kanya at yung hinaing nyo rin na sinusuportahan nyo si Sara, tama? Yes, correct. Wala ka ng boses, kuya. BBM Sara yung sinuportahan natin. Ayan, ayan Solid BBM Sara 2022. Imagine mo. Tapos ngayon tatakutin kayo. But anyway, mapumabada ko kay Ate Risa. Ate Risa, ayan, welcome to Japan. Ate Risa, nung sinabi mo kay Martin Romualdez na ano exact word mo, Ate Risa? Sabi ko, nung makita ko siya, nagkamay ako, sabi ko, thank you po sa pagsuporta kay BP Sara. Tapos lumalakad na siya dahan-dahan, parang tumatalikod na. Bigla kong naisip, magsalamatan ko rin siya sa pangyayari kay Ka-Eric. Kaya bigla kong naisip na, thank you din po sa pang-aapi mo kay Ka-Eric. Sumagot siya ng, syempre, nag-thumbs up pa. Gawan siya. Sabi ko, ay mali po yun. Hawak ko ang kamay niya. Yung video na yun, mamaya isend ko sa iyo. Sige po. Alam mo kung scripted o planado, dapat sasabihin ko, thank you sa pang-aapi mo kay Ka-Eric at kay Doc Lorin Badoy. Hindi na naisip si Lorin Badoy. Kulang na mali yung ginawa niya kay Ka-Eric kasi dito sa Japan, advocate kami ng NTF-ELCAC. Okay. Pero yung ginawa niya na, gusto ko sanang sabihin na illegal yung pag-detain nila doon sa, hindi ko na naisip dahil nagmamadali na siyang umalis kaya nasabi ko na lang, mali po yun. Yeah. Pero gusto ko talagang maiyak kasi kahit na nakalabas na sila kay Eric, yung hinahayaan niyang maghahari-harian na naman ang mga NPA. Maling-mali. Ako, bilang taga Davao, ang dami kong nakita, kapitbahay ko, kababata ko na napatay ng mga NPA, napatay ng mga sundalo ng
Kaya ayaw kong mapunta sa maling landas ang mga kabataan. So talagang may pinanggagalingan kayo dahil sa since supporter nga kayo dyan sa Japan ng NTF-ELCAC laban sa mga komunista. Lahat naman tayo po eh. Ako, ganun din naman ako dahil may kwento rin ako sa probinsya. Pero yung inyo din mismo na nakita ninyo na mga kababayan, ito yung talagang genuine feeling na gusto nyong mapuksa na nga yung mga communist sa atin. And with what's going on right now, kitang-kita naman natin na mas pinapaboran pa itong mga makakaliwa na ito. Totoo yan, Marnica. Diba? Kung tingnan natin, naging successful ang NTF-ELCAC since 2018 nung nabuo ang NTF-ELCAC. Alam niyo po kung bakit 2018 lang yung NTF-ELCAC? Dahil 2017, sinubukan ni Tatay Digong na maging makabayan sa lahat. Fair to all. Kaya nga, naglagay siya ng 5 sekretary na makakaliwa. National Democratic Front, mga CPP. Pero hindi nag-workout. Sa isang taon, nakita ni Tatay Digong, PI, ano ba itong pinanggagawa nyo? Inilagay ko na kayo dyan para isa katuparan nyo kung ano yung pinaglalaban nyo na lagi nyong sinasabi para sa taong bayan. Yeah. Bakit ngayon yung gobyerno natin ang sisiraan, gobyerno niya yung sinisiraan, pati nung vice president niya noon sinisiraan siya, di ba? Yeah. Then ang pera na nalilikom nila isinusuporta nila sa armadong pakikibaka. Doon nabuo ng 2018 ang NTF-ELCAC. Na sa halip na armas yung gamitin natin at saka pistoks na walang katuturan dahil ginagamit ng komunismo, ginagamit ng CPP, NPA, NDF yung pistoks para meron silang time na makapag-recruit at mag-multiply pa. Ng mga kabataan natin. NTF-ELCAC, pinupuntahan natin yung mga may mga malalang sitwasyon at pinag-surrender natin sila. Saka natin binigay yung Barangay Development Program. Doon thumbs up ako kay BBM nung in-approve niya yon. Kaya lang, bakit ngayon, 1 taon pa lang nakakaraan, gustong i-abolish ang NTF-ELCAC? Di ba, anak ng titing? Ay, sorry. Yeah. So, I believe pare-pareho tayo. We're in the same feeling, same boat, yung pareho tayong nabudol. Nakipagkamay din po kayo, di ba, sa aking BFF, sa aking best fake friend na First Lady. Ang tawag ko ng First Lady Ahas. Unahin ko muna si Ate Risa. Ate Risa, nakipagkamay ka sa kanya, di ba? Yes. First time ba yon? First time ba yon kay Lisa Marcos? Okay. Nagmamadali siya, hindi siya tumitingin ng mata sa mata eh. Parang ayaw nilang makipagkamay, parang ganon. May na ang mic ni Ate Risa, parang nawawala siya. Ate Risa, okay. Ate Risa, yung mic mo, yung phone mo, dahil yung mic mo kasi nasa phone eh. Oo. Ate, oo. Ate Risa, so ano yung naramdaman mo? Kinamayan ka, mga ilang segundo lang. Ano yung, ibabalik kita doon sa moment na yon. Nung approaching yung First Lady, ano yung na pumasok sa isip mo at ano naramdaman mo based sa kanyang pinapakita o pinaramdam sa inyong mga nandun? Ako, nung makita ko sila, siyempre, welcoming tayo dahil presidente natin, di ba? First of all. So, wala akong galit, hate, wala talaga ako nun. Basta magwe-welcome, naka-ano ako ng aking bandira. Magpa-picture, magpa-video, ganyan. Pero yun nga, yung picture hindi ko naisip, basta ma-video lang na ma-welcome. Basta gusto ko lang masabi na maraming salamat sa pagsuporta kay BP Sara. Parang sarcasm yun eh, kasi I know. Baliktad. Opo. Kaya yung sinulat ko, please support BP Sara. Oo, pero yung time na kinamayan mo. Okay. At tinitignan mo, parang tinitignan ko kung anong magiging reaksyon, yung may konsensya ba, makokonsensya ba, o matatablan ba doon sa word na sinulat ko ng support, please support BP Inday Sara Duterte. Nilagyan ko pa nga ng heart na maliit eh. Sinadya ko yun, parang sarcasm, gusto kong
gusto kong maarok o gusto kong maramdaman na meron ba talaga silang concern o concern ba sila kung may mga supporter si BP Sara na pasasalamatan sila. Gusto kong makita yung reaksyon na talagang plastic yung reaksyon, yung hindi lang kasi nanginginig kasi yung video ko na ako ang nagbibideo nun pati yung Everwin. Yung parang umirap si First Lady. Actually napansin ko yun nung papasok siya doon sa video na yun. Umirap. Parang umirap. Parang hindi siya natutuwa na please support Inday Sara, BP Inday Sara Duterte. Tapos nung si BBM na, iglap lang hindi siya nakatingin, hindi siya tumitingin. Samantalang wala namang taong gusto makipagkamay sa likod nila. Kayo lang, para nagmamadali. Nakita namin yun. Civilian doon na, 5 lang ang civilian pang-5 ang anak ko. So sa tabi ko si embassy na sa tabi ko. Tapos hapon, nag-abot pa ng kamay niya si First Lady, walang tumanggap ng kamay niya. Kung panoorin yung slowly yung video ko, makikita mo, hi. Oo, kasi parang gumanon siya Parang nakita ko parang gumanon siya. Oo, Kanyang tagay ang kamay niya sa likod niya. Yes. Dahil walang tumanggap ng kanyang kamay. Galing sa akin dapat huminto siya doon sa akin dahil alam niya wala na akong katabi Malayo yung embassy at saka yung hapon yung police. Yung consul, oo. Dapat huminto siya ng konti sa akin dahil magsasalita pa ako. Hindi sila natutuwa doon sa please support. Hindi sila natutuwa doon sa placard na ipinakita nyo na please support Inday Sara. Yun yung naramdaman yung first hand, malapitan. Yeah. Okay. Yun, feel mo talaga na napipilitan dahil may mga ibang tao, di ba? Kung may camera. Tao doon, siguro hindi dumaan sa harap namin yun Wala lang silang choice. Wala, yes, tama. Yung papalapit pa lang ramdam mo ibang-iba yung walang heartily, walang yung yung excitement na ng supporter. Siyempre, ordinaryong supporter kami. Opo. So parang actually yung tao mararamdaman niyo po yan kahit long distance, kahit sa telepono lang kayo mag-usap kung sincere, di ba? Yes. Ngayon po ba sa pag-uusap natin ninyo, nararamdaman niyo bang mataray ako? Yes, ramdam. Pero ramdam ko ang sincerity mo. Pasensya ka na. Salamat. Ramdam ko yung sincerity mo na yung sinasabi mo yung katotohanan. Grateful ako, maraming salamat. Pasensya ka na kasi hindi kasi ako follower. Okay lang po nagpalo yun. na ako. Okay lang yan. Pero pasensya ka na talaga. Grateful ako na ganito ang pahayag mo o ganito na lang ang paggagambaro, yung pagpapakita mo na sinisiwalat mo o sinasabi mo yung tama na dapat malaman ng lahat na yung kasi nakakasad yung mga dating mga sikat na pinapalo namin na mga vlogger, mga lahat na nahimik lahat Parang ramdam ko wala na yatang sumusuporta kay BP Sara. Parang pero Ate Risa, nakakaiyak, grabe, nakakaiyak. Okay lang yan, tita. Healthy yan na express yung feeling ninyo. Pero gusto kong i-share nyo sa mga nanonood sa atin ngayon kasi kayo yung naka-experiensya. Mismo nahawakan nyo sila, naramdaman ninyo. Kasi you know what, kapag nagkaroon ka ng mga kakilalang tao, mga bagong kakilala, o kahit makamayan mo lang, yung mga random people, you can feel kahit hindi kayo magkakilala, kahit magkaibang lahi, mararamdaman mo kung sincero yung the way, yung moment na yan, di ba? Na, oh hi, hello, how are you? Di ba? Especially kayo sa Japan, marami kayong mga gatherings. So nararamdaman nyo yun kung ang tao ay sincero or tinatrato ka bilang tao. So after that incident, Ate Risa, ano yung pumasok na sila, di ba? Na pumasok na itong first family. Dire-diretso na sila, nakita sa video. Ano yung pumasok sa isipan mo after na mag-disappear sila? Alam mo na, parang nanghihina ako Nanghihina ako, pinaupo nga ako ng mga pulis, tinulungan lang ako umupo sa sopa. Nanghihina ako yung disappointment ko, ang laki-laki. Nanghihina ako. Tapos sabi nung
anak ko at saka yung 2 pulis, hinawakan nila ako, pinaupo nila ako, sabi nila, okay ka lang, daijoubu desu ka, daijoubu desu ka. Nanghina talaga ako, yung na-disappoint ako na tinalikuran na lang. Supporter kayo eh. Berwin tinalikuran, tapos nung sinabi kong mali po yun kay speaker, nag-thumbs up siya sa akin, siyempre, parang naramdaman ko na, siyempre, aapihin mo na lang ang mga ordinaryong mamamayan pag magsasalita ng tama, magtatanong. Parang tayong lahat ng mga ordinaryo, kaya nilang pisain na parang langgam na basta na lang, para titulisin, parang lamok na pag ayaw nila sa sinabi mo, pag ayaw nila sa suggestion mo, pipisain ka na lang ng basta-basta. Talaga nung pagtalikod na ganyan, nung nanghina talaga ako, parang gumuho yung mundo ko. Yung sabi ng anak ko, mama, galing kasi ako sa stroke nung July, na-stroke ako nung July, kaya natakot yung anak ko at yung mga pulis na. Ay, tita, take it easy po Wag na kayo masyadong emotional para ano. Wag kang masyadong emotional ngayon. Wag na. Gusto ko maintindihan ni Madam Marlica na oh my God. Buong puso, buong buhay ko, kahit mabigay ko yung buhay ko, bangunin lang natin yung bansang Pilipinas kasi para sa future ng kabataan at alam mo, hinayang ako sa nagawang kabutihan ni Digong, ni PRRD, na ang ganda ng pagbabago ng airport. Ngayon, umuwi kami nung November sa Pilipinas, ramdam namin October, Ate Riz. October. Ibang immigration, ibang-iba. Diyos ko, God. Iba-iba? Umuwi kayo? Iba na yung... October lang. Oh my God. Tree planting kami dahil may annual tree planting yung grupo namin. Imagine ninyo. May contribution talaga kayo sa Pilipinas. Nakipag-away si Berwin ng immigration. Alam mo, may hindi namin yung naramdaman ng 6 years ni Digong. Walang nangahara sa amin sa airport ng Pilipinas. So, ibang-iba na po talaga yung naramdaman ninyo ngayon? Iba ang Pilipinas. Siyempre, hindi naman binibintang lahat kay BBM, di ba? Oo naman. Hindi naman pero binibintang lahat kay BBM, siyempre. Kaya lang, kasi pag bulok ang leader, magiging bulok ang mga membro, ang baba. Yes. Ate Risa, nararamdaman ko po yung yung pinanggagalingan ninyo kasi katulad ng sinabi nyo kanina, maayos na yung buhay ninyo. Ano pa bang i-wish natin? Ate Risa, siguro baka pareho tayong pinanggalingan na minsan sa buhay natin wala tayong makain, wala tayong pamasahe, mga ganun ba? Tapos nang ibang bayan tayo, tapos naging maayos, tapos yung mga naiwan natin doon sa Pilipinas, na ating mga kababayan, gusto natin makaranas sila ng maayos na. Kaya gano'n na lang yung disappointment mo. After kayo ni Kuya Berwin, kayo dyan mga grupo ninyo, gumastos kayo ng sarili ninyong pera. Actually, lahat naman tayo dito na mga sumuporta talaga kay Marcos, kay BBM during that time, gumastos tayo na kasi umasa tayo na paggagandahin niya yung Pilipinas. Correct. So, mapunta ako kay Kuya Berwin naman. Kuya, the same question ko kay Ate Risa. Ano yung feeling mo after nilang, pumasok na sila? Nakita mo na yung mukha nila, expression, yung feeling, warm ba, cold ba, ano po? Ako, actually, sa edad kong ito, then sa napakababang profile ko talaga. Opo. Unang-una, ang naramdaman ko, sabi ko, si Pinoy nga, medyo may kunting empathy si Pinoy eh. May konti pa. Na-meet niyo rin po ba siya? I met Pinoy. Okay. I met Pinoy personally. Pinangarap yun. Then, okay lang yun, ate. Si itong laban ko, honest na honest talaga si ate. Ang tatay, pinaglaban ko, hanggang yung pagkasenador niya, hindi lang ako kasi basta silent supporter eh. Dahil lumaki ako sa lansangan para ipaglaban yung gusto kong ipaglaban para sa bayan. Karapatan, oo. Karapatan. Pagkatapos, nung nakita ko yung alam mo, walang empathy eh. Yun na lagi ko sinasabi. Ate, si paramdam sa'yo. Mano ba naman yung 1 minute? Sabihin natin, pagod ba? 30 seconds siguro. Kung ayaw ng 1 minute, kahit 30 segundos na iparamdam. Totoo. Oo. Ako kasi hindi ako politician, pero ako sa grupo, sa mga membro ko, pasensya na. Kahit may bagong membro na po napasok, ako mismo talagang inaano ko, how much more being a president?
alam ko na sabihin natin malaki yung ano, pero iparamdam mo sa tao. Hindi ko naramdaman. May ano ako may mga tumatawag na sa akin, may mga ganito, ganyan, ading, wag kang mag-ano, ganito yung ang ano sitwasyon ngayon. Actually, dapat si Inday Sara yung iano mo, ilaglag mo na yan. Wow. Kasi ano, may mga nagsusulsol sa inyo. Mayroong tumatawag Tumatawag. May tumawag sa akin, Adi. Sabihin mo totoo, magkano presyo mo? Pero sabi ko, hindi nabibili ang pagkakataon mo. Lahat kasi ng sinasabi natin madaling sabihin. May obserbasyon ka, may opinion ka, may opinion ako, may obserbasyon ako. True. Then, para sa akin, I'm not against Marcos. I'm not against BBM. Gusto ko lang iparamdam niya yung binigay kong suporta. Kung merong pwedeng would ask payback dito, tayo yon, tayong mamamayan na nagsuporta sa kanya, nagluklok sa kanya. Hindi tayo humihingi ng pera. Pwesto, pera. Gusto, hindi. I don't need it. Gusto ko lang maramdaman. Kung ako mismo na nagsuporta, nagbigay ng buong suporta ko, hindi ko maramdaman yung empathy niya. From congressman, senador. Yes. From tatay, di ba? Kaya sabi ko, saan patungo ang Pilipinas? Pagkatapos may maririnig pa ako na i-give up mo si Inday Sara. Sabi ko, what's wrong with Inday Sara? What's wrong with Adigong? Sabi ko, ordinary people ordinary person na ngayon si Digong. Kung anong opinion niya, that's an opinion of an ordinary people. Ibig sabihin, bilang ordinaryong Pilipino, nararamdaman niya na hindi ito yung gusto ng mga naglagay sa akin years ago, di ba? Yes. Then ganon, personally ako ganon. So, Kuya Berwin, masasabi parang okay, lumaki si BBM na elitista talaga. Lumaki sa ibang bansa, pero parang may nararamdaman pa akong nasa likod niya talaga na parang alam mo yung dami na parang gumagalaw kung ano yung So somehow ba after that incident, syempre ako talagang vocal po ako dito. Kita mo naman yung mura ko, hindi makain talaga. So somehow mayroon bang confirmation dun sa mga sinabi ko? Ako, lahat ng sinabi mo, Maharlika, I've been following you up. Ate Risa. Ate Risa, ano? Ate Risa, ako muna. Masaya to. Alam ko si Maharlika din niya, nakaintindi din niya ng Japan, nag-OFW, Oo Kaya naman. alam natin yung anong natin noon dito, yung mga kalakaran. Hindi tayo inosente. Kaya alam mong kumilatis, alam mong tumingin. Correct. Alam ko, pag OFW ka, iba yung experience mo, nakakasalamuha ka ng iba-ibang tao, 1988-89, nandito na ako sa Japan. Kasagsagan ng kung ano-anong kablastugan. Nakita ko yan, 21 pa lang ako, 22 hanggang ngayon, 56. Nakita ko ang daloy ng mga kabataan, ng mga OFW, lahat ng mga pinagagawang kablastugan sa Umise, kung ano-ano. Nakita ko yan, na-experience ko yan, lahat. Kaya nung nakita ko yan, mag-asawa na yan, Diyos ko, talaga ako, ay tama ang sinasabi ni Madam Maharlika. Maramdaman mo parang mga lutang, God. Parang, at saka yung kutis. Napunta na tayo sa... Oy, walang personal. Huwag kang magano ng personal. Ramdam ko yung sinasabi ni Madam Maharlika na totoo pala talaga. Akala ko sabi-sabi niya lang yun. Naramdaman mo at least, napatutuo ko o na-confirm ko sa sarili ko. Kasi pangalawang kita ko na last year at saka ngayon. Ngayon parang kasi humahalakak ng walang dahilan eh. Walang dahilan. Oo, nakita nyo, di ba? Humahalakak na walang dahilan, parang all of a sudden. So,
Well, Teresa, at least, naramdaman ninyo, and I Di hope tayo yung nagkakito. ang ating mga kababayan, di ba, sa iba, kasi for sure, di pa natatapos yung travel nila. So, nararamdaman din nila yan. So, yes, Kuya Berwin, balikan kita. Ano po yon? Ano nga ba yung tanong mo? Ano na nga ba yung tanong ko? Tayo ako kasi, yung mga sinasabi ni Madam, totoo pala eh. Yung confirmation. Yung confirmation ba sa mga sinabi ko? Ako, actually, gusto kong maging civil. Gusto ko lang na maging fair. Okay ako sa pagiging ano mo eh. Okay ako sa pagiging vocal mo. Minsan may below the belt. Marami po. Marami below the belt. Marami yun. Talagang boljakera talaga. Yeah. So, mayroon pero, pa pala ako. Ano mo yan eh. Karapatan mo yan eh. Karapatan mo yan. Eh bakit? Sila lang bang may karapatan? Yes. Karapatan mo rin yan. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Then I confirm, halos lahat ng sinabi mo, tumutugma. Tumutugma talaga. Yeah. At kuya, ate, ang para malaman ng mga tao ngayon na nanonood sa atin, yung event na yun, yung pinuntahan yung eksena na yun, gumastos kayo ng sarili niyong pera para makarating doon, tama? Correct. Oo naman. Yes. Layo kay isang oras, ang pamasahe, malayo. Mahal pati yung dinner. 12,000. Magkano ba dinner? 12,000 yen. Pero $12,000? Ay, 12,000 okay pesos? Magkano sa peso? Yes. No, I mean, hindi naman tayo nanunumbat. Ang ibig sabihin lang natin, ganito tayo pag sumuporta tayo eh. Natin, yes. 'Di ba? Gumagastos tayo ng sarili natin pera kasi pinapakita natin yung support. Kaya lang pagdating niyo doon, may tumatawa, tumatawa mag-isa, umiiwas yung mata, nagmamadali, so at least narinig ng ating mga kababayan. So, yeah, Kuya Berwin, kay Duterte. Actually, nakita ko din si Pangulong Duterte. Tatanungin ka ni Duterte kayo sa Japan. At walang kumusta kayo. Sige nga, nung nakita niyo si Pangulong Duterte, naka-face to face niyo ba? Si Inday Sara ba na-meet niyo in person? Yeah. Okay. Ilang beses na akong dinner sa kanya, nilibre kami diyan sa Tokyo. Oh wow. Anong pakiramdam niyo po sa kay Inday Sara? Kasi hindi ko pa siya na-meet eh. Potol-potol si ate. Potol ka, ate. Mahina ang si Kuya Berwin muna. Kuya Berwin, nung nakita mo si Inday Sara, di ba, na-meet mo siya? Ano yung impression mo? Ako alam ko na pagka mga higher official, talagang secured yan. Yes, di ka basta-basta makalam. Alam ko yung security protocol. Okay. Pero sa ating mga Pilipino, kung bayani ang sa ating mga presidente sasabihin ko, kung sinasabi nilang bayani ang mga OFW, yan ang dapat mong ikatakot. Correct. To handshake with them. Hanggang bibig na lang ba nasabihin mo na puro bayani na lang? Bayani? It is not enough. Dahil yun yung sinasabi ni Marcos Jr. Na salamat sa mga bayani, pero halos ayaw kang hawakan. Parang nandidiri, di ba? Umiiwas. So, Inday Sara, tatalikuran ka na eh. Inday Sara, of course, secure din sila dahil higher official. Pero, nung na-meet ko siya sa Davao, na laman niya na kami ang group dito sa Japan na the only group siguro na nag-tree planting every year. PRRD becomes president noong 2016. So parang tumanim na yon sa isipan niya. So nakita niya na hindi kami basta grupo ng chatroom lang. Kami yung grupo na may talagang ginagawa. May ginagawa. Na-appreciate niya yung contribution niyo sa ating bayan. Yes. Not only bilang OFW through your remittances, pero yung tree planting, malaking bagay yon. And not only because we supported her, kundi kahit hindi pa siya noon, hindi pa siya Vice President, nakita niya na ako, hindi naman tatay niyang binoto ko.
But then since na yung project namin ay para sa bayan, she recognizes it sa Davao. Yeah. Na hindi magawa yan ng hindi magawa yan ng, well, sino ba naman nga kami para at least ma-recognize, no? Mas madali niyang ma-recognize yung mga naninira ng ibang tao at sumisip-sip sa kanya para protektahan siya sa mga bagay-bagay na nagtatanong ang taong bayan. Kagaya ng travel na lang ng travel. Yeah. Yung mga kalamidad sa Pilipinas, nasaan ka? May COVID ka? Mga ganong tanong. Mga consequences, pero nagkakasunod-sunod. Consequences dapat lang minsan lang, di ba? Pero mukhang napapadalas. Yeah. And then ako, may isang tanong ako itong pagpunta rito ngayon ni PBBM. Oo. Ano bang talagang kasama si SMNR? Romualdez. Romualdez. Ano yung diplomatic role niya? You know? Well, yun lang ang tanong ko. Yun ay tanong nga, baka naman ipatawag ako Pero maganda nga ipatawag tayo. Hinahamon ko nga yan mga yan. Papatawag ako. But anyway. Sige. Ang mga kababayan, ang pinaka malungkot lang dahil sa lahat ng mga nabudol, well, sa lahat ng mga Pilipino, nakita niyo, whether ano man ang kulay niyo, ano man political views niyo, itong ating mga kababayan, si Kuya Berwin, si Ate Riza, na nandyan sa Japan, na nagpakita lang ng support, may mga threat na ngayon, na kesyo ng baso sila, at gusto pa nilang i-urge dito sa embahada, di ba? Diyan sa consular, ipa-deport kayo or sirain yung buhay ninyo. Imagine ninyo, ito ba yung gobyerno na para sa OFW? Ang intensyon nila, sirain kayo? My God, kaya nakakagalit talaga. But anyway, katulad nung last year po, ako nagsimula, ilan lang kami na nag-stand talaga para isabihin sa inyo kung ano yung nararamdaman namin, ano yung eksperyensya namin. Pero yung nangyayari ngayon, like now, we're like almost 6,000. Okay? Right now, na nanonood sa atin, Facebook and YouTube, ito po ay approval ng tao na yung sinasabi ko at now kayo is may katotohanan. Right? Naramdaman nyo mismo eh. Hindi nga po tayo magkakilala eh. Nag-viral lang kayo. So hinanap po kayo ng bonggang-bongga. So eto na kayo ngayon. Kayo naman ngayon ay nagkukwento ng inyong karanasan. And we are thankful dahil napakatapang yung dalawa ni Ate Riza, Kuya Berwin. So, panghuli na lang po, Ate Riza, ano ang gusto mong sabihin sa mga tao, sa taong bayan? Ano yung gusto nyong i-share sa kanila? At ano yung wish nyo sana sa ating bansa talaga? Ako malalim talaga ang pakiusap ko. May pinanghuhugutan ako. Ramdam ko parang masisira ang ating bansa kung hayaan natin na ganito, na imbis na ang Pangulo ang mag-decide sa lahat, pinapangunahan siya ng iba, ng mga nasa baba niya. Gusto ko sana makiusap buong bansa, sa lahat ng mga Pilipino, na tulungan natin bumangon ang Pilipinas. Huwag nating hayaan na bilhin ang dignidad natin, bilhin ang pagkatao natin. Kasi ang daming sumusuporta, ang daming naninira, ang daming nakikipag-away. Hindi away ang natin dito, ang solusyon. Yes, true. Hindi po away, imbis ang solusyon dito, pag-uunawaan, pagmamahalan, at pagmamahal sa bansang Pilipinas. Hindi ito about Duterte, about Marcos. True. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas bago maging. Yeah, yan lang yung nakakalungkot. Sana mamula at hayaan na bilhin ng pera ang ating pagkatao. Yeah. Kasi ramdam ko na naghihirap na tayong lahat ng mga nandyan sa Pilipinas. Yeah. Yes. So, tama ka, Ate Riza. Yeah, so tama. Yan din naman yung pangarap ko. And ako naniniwala po ako na may Diyos na nagbabantay sa atin at mananalo ang Pilipino sa labang ito. Kuya Berwin. Ang sa akin lang, sana matuto ang lahat ng mga nakaupong opisyal sa gobyerno natin na ang gobyerno ay para sa tao.
of the people, by the people, and for the people. Pinili lang kayo dyan para umupo. At hindi kayo forever dyan na dapat umupo. May term nga eh. Kaya sana naman, gamitin nyo yung time period na yon na magsilbi kayo ng totoo sa bayan. Yun po yung tanging hangarin ko na sana, bago man matapos ang ating panahon dito sa lupa, Sa mundo, ay makita natin na ang Pilipinas is talagang we can be great again, kagaya ng sinabi ni FEM Senior. So, ang tanging ako, wala na rin akong family kasi sa Pilipinas, wala na akong mama, wala na akong papa, walang kapatid, ako na lang. So, I don't have any reason why I should love the country. Masaya naman ako, nandito yung pamilya ko sa Japan. Opo. But then as a Filipino, hindi nga ako nag-change ng nationality pwede kong gawin yun dahil Aponisa naman yung asawa ko. But I did not dare to change dahil mahal ko ang ating bansang Pilipinas. Bakit? Dahil kagaya ko, kagaya ni Ate Risa, kagaya mo Maharlika, may mga pinaguhugutan tayo. At ako ang pinaguhugutan ko kung bakit ako sumusuportang magbago ang bansa natin. Dahil sinira ng komunismo ang bansa natin. Yeah. Sa ngayon, sa halip na maging gising ang ating kongreso, parang nakikisakay, nakikisayaw pa sila sa lahat ng propagandang ginagawa ng tatlong party list dyan. Pangalanan ko na rin kung pwede. Yeah. Dahil ako, I really hate communist and I hate communism. So ang tatlong partido dyan ay ang Gabriela party list, Kabataan party list, at saka yung ACT Teachers. Nila Castro. Nagtataka ako kung bakit nasa kongreso ito at ang dami na nating final ng NTF-ELCAC dyan, ng lahat ng patutuo, pati yung mga radio reformers natin, ay kung bakit hindi magawa-gawang imbestigahan ng kapulungan mismo ng kongreso. Sa halip, pinapakinggan pa. Nasirain at paghiwa-hiwalayin tayong mga Pilipino. Binoto natin si BBM Sara. Ngayon si BBM Sara is nasa hot seat ng 125 million na confidential. What is that for? Kumpara sa bilyon na ginagastos ng mga congressman sa travel. Yeah. Ayan ay tanong ko lang. Baka mapatawag kayo sa Congress. Okay lang ipatawag nila ako dahil sa tanong na yan. Dahil kung malaman ng taong bayan, ilalive mo ulit ako, Maharlika, para sa mga katanungan natin. Dahil ang SMNI, pinasara nila, ipapasara nila o pinasara na nga nila. Sinuspend lang nila ng 14 days yung gikan sa masa at saka yung laban para sa bayan. Actually, yun, talagang illegal yun yung ginawa nila. But yeah, suppression of freedom of speech at saka pamamahayag. Yeah. Kagaya ko, suporta yung ginawa ko. Inasar lang sila ng inasar sila ng inaasar din nila. Yung sagot nila, masama. Protest pa daw, di ba? Kuya Berwin, sorry to interrupt you. Nakasuot ka pa rin ng BBM shirt. BBM ka pa rin ba? Or may pag-asa pa ba? Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba umaasa ka pa ba na may gagawin siyang tama? Kasi ako, nakita niyo na yung video ko. Ikaw, ano mo? Ako naman I stand for the rule of law, no. Binoto natin siya for 6 years. So unless na may mangunguna na tigilan natin wag na natin siya patapusin ng 6 years. Pero Kuya Berwin, teka muna, kasama kita. Sinamahan natin sila sa electoral protest. Yes. Sa Smartmatic. Sinabi mo, may papunit-punit pa kami ng picture ni I know. Ay nako, sabihin ko sa'yo, umulat, umaraw noon, talagang pinaglaban namin yung protest na yan, electoral protest na yan. Kaya nga may question dyan, Kuya Berwin, doon sa vlog ko na nakipag-meeting si Lisa. But anyway, ayoko nang madamay kayo sa eksena ko. Di ba? Akin na yon. Napakinggan ko yun, napanood ko yun. Akin na yon. At hanggang ngayon, amin na yun ni Attorney Glenn Chong. At I know naman. Pagkikumusta pala kay Attorney Glenn Chong. Ayan. Yung pagpunta niya rito noong 2016,
Si Atty. Oo. Attorney Glenchong, yes. Punta kami ng Japan para ituloy namin yung aming lab team dyan, yung reel namin. Ate Risa, para naman makapag-chika-chika tayo. I promise, pagbalik ko ng Japan dyan, imimit ko po kayo talaga para maramdaman nyo ang isang mainit na Maharlika, hindi malamig. Hindi cold. Isama mo si Attorney Glenn? Why not? Kilala ni Attorney Glenchong dahil ako yung kausap niya yung pagpunta niya rito. Sige. Set natin yan. Yes. Set natin yan. Anyway, may dagdag ka pa, Ate Risa? Ate Risa, may dagdag ka pa? Kabayan, para sa Pilipinas nating mahal. Mahalin po natin ang Pilipinas. Thank you. Kay Madam Maharlika, gusto ko lang nawala na si Ate Risa. Nawawala ka, Ate Risa. Ate Risa, nawawala ka. Puntahan na lang kita dyan sa Japan. Ayan, go. Balik po. Okay. Ulit, Ate Risa. Heart, Kukuro Kara, maraming thank you. Domo arigato sa makikipaglaban mo Domo sa tama. Arigato. Bigyan ka pa ng maraming buhay. Bigyan ka pa ng maraming salamat. ng Diyos at to meet you. Tayo po lahat. Marami kami. I hope makapunta ka sa mga rally namin. Rally against sa... One day po, very soon, pupuntahan ko kayo dyan sa Japan para naman makapag noodles tayo. Ang sarap dyan ng mga pagkain. Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa, Kuya Berwin, Ate Risa, sa inyong pag-share. Muli, kung kailangan may mga may mga expose, andito lang ako. Thank you so much po. Thank you. Maraming thank you, Madam. God bless you. God bless you. Thank you, Maharlika, and God bless you. Thank you, Kuya. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Ayan, so mga palangga, narinig ninyo ang testimonya ng ating mga kababayan kay Kuya Berwin tsaka kay Ate Risa. So, hindi ko na kailangan pang gumawa ng kwento, sila na mismo ang nagpaliwanag. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. Tuloy-tuloy po ang ating mga expose dito. Thank you.